Nakita ako. Ayan. Kasi kailangan na rin sobrang dumi na nung intake manifold niya. Tatanggalin natin. EGR tsaka intake manifold cleaning. Yun ang request eh. Iyon. Ayos yan. Good morning guys. So nandito tayo ngayon sa Las Piñas. Meron tayong client. Sir, pangalan mo sir? Ay, Junel po. Si Sir all the way from Vegan. Vegan? Vegan. Si Sir Junel. Tapos ito yung seller natin. Nasa Las Piñas tayo no. Dayo ng dinayo namin ngayon para i-check itong Hyundai H100 na to. Year model nito sir? 2016. Okay. So, sir, unahin ko na yung scanning ha. Sige. Yung sa cosmetic sir, i-check mo na lang din sir kung okay sa iyo kasi may mga issues na mga ganito, yung mga natanggal na parts. Si seller na yung si buyer na yung bahalang mag-decide. Magtatawaran na lang sila ni seller. Tapos tayo, kinabit ko na yung scanner ko. Aray ko, layo pala ng Las Piñas guys. Las Piñas inabot ko ngayon. So ito, nakakabit na yung ating scanner. Ang H100 guys is nai-scan na rin. Ay, mali yung pinapasok kong susi. Yan. Yan. Nai-scan na rin ang H100. Huwag ka mag-play. Yan. So ito yung ating scanner. Nakakabit na yung ating dongle. Tapos ito yung scanner natin. Sa laging nagtatanong saan nakakabili ng scanner na to, actually nagbebenta rin ako nito mga bossing. Message nyo na lang ako sa number na nakikita nyo sa inyong screen kung gusto nyo pong bumili. Ang scanner na to, worth 50,000 po. Tapos meron na rin siyang kasamang printer. Tapos lahat ng sasakyan, China, Japan, American, European, kaya na po niyang scan. And meron na rin po siyang reset function. Okay? So, tama na pag-promote ng scanner, diretso na tayo sa scanning. Laging dalawa scanning natin guys. Inuuna natin yung scanning para ma-check muna yung sensors, computer box. Tapos mamaya na natin i-check yung test drive. Tapos yung body ng sasakyan. Health report. Okay, nag-start na po tayo. So, start na rin ako mag-check ng body. Isang gulong sa lagi nating chine-check guys kasi yung iba hindi napapansin ang gulong expired o kaya kalbo na o kaya palitin na, marami ng cracks. Eh magkano rin ang isang pirasong gulong? Gaya nito siguro mga nasa 4,000 din ang isa nito. So kung magpapalit ng isang set, di nasa 16,000 din, di ba? So ang laking tipid nyo rin kung na-check ko yung gulong. Ang problema, nakabaliktad ang DOT, nasa kabilang side. Yung tread mark nya medyo manipis na. Manipis na, ito na kaagad eh oh. So tas harap na gulong pa to. Hindi ko makita sir yung yung expiration ng gulong. Nakabaliktad sir yung kabit eh. Ayan oh, nakabaliktad kasi nasa kabilang side. Dapat itong gulong na to, tama naman yung rotation pag ganun talaga. Ang problema kasi itong gulong na to dapat nandun nakakabit sa kaliwa. Yung nasa kaliwa, yung nasa kanan, para yung DOT mark nya lumabas. DOT mark din to pero hindi ito yung manufacturing date, nasa kabilang side. Pero manipis na rin sir yung gulong niya eh. Manipis na pag ganyan boss? Medyo eh. Wala na to sa 50% sir ng tread life eh. Okay. Harap pa to sir, mas mabilis pa itong mapupudpod. Sige sir. Tsaka 8 ply lang to sir oh. 8 ply lang. Manipis lang to. Doktor, chief doktor. Yes sir. Kamusta sir? May mga subscriber pala ako rito eh. Shoutout daw. Ano pangalan sir? Narinig ko po sa inyo. Thank you sir. Ay, thank you sir. Chine-check lang namin tong binebentang H100 sir. Ay. Sabi ko sir, ito yung vlogger na Oo sir. Thank you po. May followers pala ako rito sa Las Piñas Ayan. Mamaya testing natin guys yung aircon kung gumagana pa ng maayos. Ayan. So wala namang leak dito sa mga gulong. Differential. Yung ganyang itsura guys, nagkakaganyan lang naman yan. Siyempre kapag nagpalit ng differential oil, magkakaroon ng konting tulo. Pero ang importante sir, walang namamasa. Nagkaganyan lang yan dahil nung nagpalit ng differential oil. Sir, yung reserve tire mo is hindi na pwede. Crack na siya. Ay, oo nga, kalbo na. Sige, tsaka pakalbo na. Sige sir, sige. Okay, sa palitin na to. Okay.
Ito lang din yung problem kapag ka mga medyo may edad na ang isang sasakyan. Kagaya nito, ito yung kanyang condenser fan. Ayan, so makikita ninyo yung mga wirings niya medyo may tape na. Mukhang na bago na yung wirings nito. Ayan, so sana tama yung pagkaka-wiring. Sana hindi nakarekta. Sana dumaan pa to sa switch ng aircon. Ayan. Okay, so tapos na siguro yung scanning natin. Sir, sa scanning natin sir, kasi si Hyundai is medyo basic pa. Opo. Makina lang talaga to dahil hindi naman naka-automatic transmission. Ang aircon niya hindi naman dumadaan sa computer box. Walang iba kundi makina lang talagang i-scanin niya. Wala namang ibang lumabas na error, green lang talaga siya. Yan. So all goods naman sir Sa makina lang yun sir ha, kasi nga ang transmission nito is, tingnan mo hindi nga tayo wala nga data stream oh. Kasi ano to sir eh, lumang model pa ng H100 to. So as in makina lang talaga ang merong control ng ECU rito. Tapos dadaan tayo ngayon sa test drive, doon natin i-check lahat. So kung titignan natin sir yung usok nung tambucho, doon din tayo magbe-base kung kamusta yung condition ng makina. Tsaka yung signs doon sa loob sa mga fluids niya. Yan, so dito sa makina niya, magaganda sana hindi kayo nagpa-andar sir. Hindi pa dapat. Oo. Mainit na tuloy yung radiator. Sir, meron kayo no? Basang-basahan. Ito may tubig sir. Hindi, kailangan din sir ng basahan. Yan. Yan. So dito sa kanyang oil filler cup, wala naman tayong nakikitang sign na naghahalo yung langis tsaka yung coolant. Although napakadumi na sir ha. Lagi ko naman sinasabi sir, every time na bibili ng sasakyan, palit na agad po ng langis tsaka ng fluids. Since manual transmission ito, medyo matagal-tagal naman ang palit ng langis ng manual transmission. Although kailangan mo talaga magpalit na rin. Yan sir, sobrang dumi na ng langis natin eh. Diba? Makisuyo na lang ako sir. Thank you. Ayan. Ayan. So dito sa kanyang radiator, sir, hindi ka nagkulant dati? Nakakulant naman si bossing ngayon pero nagkaroon ng rust formation dun sa kanyang radiator. Most probably hindi dati nakakulant to. Kaya siya nag ganyan. Sir, pwedeng minor pa lang yung rust, nakukuha pa to sa flashing. Series of flashing sir, matatanggal pa yung kalawang na to. Okay. So papatanggal ko yung kalawang po niya. ang pwede mong ipababa yung radiator para lilinisan ng husto ng Mekanika pa. hindi yung mga gumagawa ng radiator lang. Oo, kasi ano na yun sir eh, tatanggalin nila yung ibabaw na part tapos yung sinusundot nila para matanggal yung mga kalawang. So Yung iba naman sir, po yan, sir. yung pwedeng minor kasi hindi pa naman masyadong malala yung ano ng kalawang dito. Dapat hindi kakalawangin yan, sir. Hindi sir, kung nagkukulan ka sir, di naman kakalawangin yan. Okay po. Kung nakikita nyo sir, nagtatalsik, tumatalsik yung langis. Actually para sa akin, yung iba sinasabi pag nagtatalsik na ganyan, blow by ang makina. Pero hindi po ganon. Kasi sir, may langis sa loob ng makina umiikot. Sa ibabaw niya may mga rocker arms na gumagalaw. So normal na may magtatalsik kasi nga may mga gumagalaw na parts sa loob. Kapag hindi na po nagtatalsik dyan, yung alangis mo hindi na nakakaakyat. Huwag naman sobrang lakas na halos naliligo na tayo rito kasi nakabukas, di ba? Kapag tayo na nasa gantong distansya, nasa pinto lang tayo at naliligo pa tayo ng langis, iba na yon. So yan, normal yan. Okay lang po yan. Andito sir kasi yung battery sa ilalim. Try ko lang muna ikabit.
Hindi ko na may papakita yung pinagkakabitan ko. Yan. Okay. Ito po ang bossing. Kasama sa mga chine-check natin is yung condition ng battery. Dali lang, malabo. Ayan, malinaw na ba? Ayan. Cold cranking amps. So usually 3SM yata ginagamit nyo rito sa ganito kalaking battery ay sasakyan. So mga 600 CCA. 335 sir. Medyo mahina na to ha. 3SM kasi to eh. 335 amperes na lang siya. Katumbas na lang siya sir ng 1SM na bago. So palitin na yung battery sir. Medyo mahina na to. Although manual naman siya, kaso hindi ko naman sinasuggest yung pag mahina ng battery kadyot kayo ng kadyot. Mas maganda sir, magpalit na rin kayo ng battery. 300 amperes na lang kasi siya. Eto guys, so magte-test drive na kami. So isa sa mga chine-check natin syempre yung shifting, manual transmission to. Kailangan maganda yung play ng clutch. Hindi masyadong mababaw, hindi rin masyadong malalim. Yung preno kailangan maayos, sa steering kailangan hindi maalog. Sa aircon, medyo failed na ako sa aircon dahil hindi malamig. Okay, sir, pag hindi malamig ang aircon, maraming factor. Pwedeng walang freon o yung refrigerant na tinatawag, pwedeng barado na yung or kailangan na ng cleaning ng kanyang aircon. Pwedeng may leak kaya nawawalan ng freon. Pwedeng sira na yung kanyang evaporator. Marami kasing factor yan. Kaya nga maganda sir, pag bumibili ng ganto, kung sinasabi ng seller na freon lang, ba't di niya pakargahan? Kasi 900, 1,000 lang naman ang freon. Diba? Pero kapag hindi maayos-ayos yung aircon, ibig sabihin sir, may mas malaking gastos to. Mahal ang evaporator, mahal ang condenser, mahal ang compressor. Pinakamahal lagi si compressor. Nasa magkano? 15 pataas. Sa evaporator, siguro mga nasa 5 to 6,000. Depende, mas mataas. Si condenser, ganun din. Si condenser nasa ilalim. Si evaporator nandyan. Si compressor nakakabit dun sa may makina sa ilalim. Okay? So, walang lamig yung aircon niya. Hangin lang eh. Yung gantong sasakyan, sir, ang odometer nito, hindi natin malalaman kung original. Oo, sir. Kasi manual pa ang odometer na ginagamit sa ganito. Madali lang dayain pag gano'n. Hindi pa siya yung kagaya ng mga, kahit naman yung mga bago, madali rin naman dayain. Tapos ito, sinabi ko na rin kay buyer, since ganito pa yung mileage ng H100, hindi na natin makikita kung original pa ang mileage nito guys. Yung mga gantong klase ng odometer, hindi yan makikita. Yan, so nag-scan na tayo. ECM lang ang na-scan dito. Tapos ito, ginagawa na nila bossing. Mag-EGR cleaning na sila. As per requested natin kay buyer, ay kay seller. Yan. So okay naman. Asa na si seller? Ay si buyer. Okay naman yung result ng scanning natin. Green. Kita nyo ba? Ayan, green. So wala naman siyang error. Okay? Ayan guys. So mukhang bibili na ni bossing yung H100. Tinawaran na rin niya. Malaki ang tawad mo sir? 400. Last na daw talaga. Okay sir. Hindi, nililinis na rin nila EGR. Ang gusto ko lang kasi malaman talaga yung mga paggagawa ko. So far naman, yung price niya naman is okay naman. Okay pa din sa budget. Okay. Sige. Ayan, salamat sir. Okay. Sulit na sulit. Thank you sir. Thank you. Sa mga magpapacheck guys, kontakin nyo ako sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen. Tapos eto, lagi natin gamit yung ating scanner. Ulitin ko guys, sa mga bibili ng scanner ko, kontakin nyo ako sa cellphone number po dyan sa inyong screen. Salamat po sir. Thank you. Thank you.